Every Monday, I bought white adobo from my sister Mel, mini eatery. Malambot malasa, parang may lihim na pampalasa. One night habang kumakain, sinamahan ako ni Jen. Sabi niya, mas masarap yan pag may kalamansi. Pagbatak ko ng kalamansi, may lumutang na itim na buhok sa karne. Hindi lang isa, hindi lang tatlo. 5 hibla, may balat pa. Balik ako sa karinderya. Ate, may buhok sa adobo. Ngumiti lang siya. Minsan, may napapadaan talaga, pero masarap 'di ba? Hindi ako makakain ng ilang gabi, pero kahit baradong ilong ko, naaamoy ko pa rin yung adobo. Sa panaginip ko, nakita ko sa Ate Mel sa likod ng karinderya. May itim na altar, pulang kandila at karne sa harap. Nagbubulong siya habang nagbibidyo. Sa dulo ng dasal niya, may narinig akong pamilyar na tinig. Kapalit ng laman ay yaman. Sa bawat subo, may kaluluwang hahakot. Gabi ng Miyerkules, sinundan ko siya. Bitbit ang balde, papunta sa lumang bahay sa eskinita. Pagdungaw ko sa bintana, may hapag, puno ng putahe. Pero sa ilalim ng mesa, may gumagalaw. Tao, walang buhok, nakangiti, nakatali. Hindi na ako bumalik, pero isang araw, may inabot sa akin ang roommate ko. Libre daw, sabi niya, galing kay Ate Mel adobo. Tinapon ko agad, pero sa gabi, may kumakaluskos sa labas ng boarding house. Parang kuko o dila o buhok at ang amoy parang mainit na adobo na may dasal. Follow me for more stories like this.